at napapabalikan masyado sa mga kapani-paniwalang kapwa komedyaman dyan po sa Mindanao. Ang open relationship ni Digong Duterte na isa pong manyakis na mayor dyan po sa Davao kay Amy Marcos. Si Amy Marcos, hindi po nahiya yan. Umaangkas, nakaakap kay Duterte sa blue Harley Davidson. Totoo na nakapagpahina ng Rehime Marcos ang paninira ni Amy Marcos. Tapos ngayon, magpapakita Iglesia ni Cristo na sila ay nagtitipon-tipon sa luneta para ipaglaban ang kanilang paniniwalang dapat magkaroon ng accountability o pananagutan o transparency, yung pagbubukas ng mga record, pagpapayag ng katotohanan. Abay, wala pong maniniwala dyan. Kahit na imbitahin pa ninyo si Amy Marcos para magsalita dyan sa inyong rally. Abay, lalo lamang naging kahiya-hiya. Kaya nga po yung planong 3 araw na rally noon Siyami, naging 2 araw na lamang. At yung mga bus na inupahan kay Chavit Singson. Walang laman, hindi ko nakarating na Maynila at yung 3 barko, 1 barko na lamang ang nakarating po dito. At ang naging sponsor po niyan ay si Chavit Singson na isa rin kilalang kurap na politiko, nagpayaman dahil po sa korupsyon. Ngayon, ano po ang dahilan kung bakit po nagkakaganyan ang bansa natin at nagkakaganyan ang pamilyang Marcos? Totoo na nakapagpahina ng Rehime Marcos ang paninira ni Amy Marcos. Naintindihan po natin, ngunit wala po tayong matibay na ebidensya sa ating pong pag-analisa. Liliwanagin ko, ito po yung pag-analisa lamang bakit sinisiraan ni Amy Marcos ang kanyang kapatid na si Ferdinand Marcos Jr. Unang dahilan, politika sa pamilya Marcos, lalo tigit doon po sa Marcos Kingdom na kung tawagin po ay Solid North. Hindi po lingid sa lahat na naglalaban-laban dyan ay mga Marcos Dynasty. Yung pong si TJ Manutok na anak ng golfer na si Tommy Manutok ay gobernador ng Ilocos Sur, Ilocos Norte. At ang congressman ng Ilocos Norte, si Sandro Marcos, first cousin Biomano ni TJ Manutok. At si Michael Kion, yung pong tiyuhin nila na anak ni Elizabeth Marcos Kion, na kapatid ni Ferdinand Marcos Sr. na kaibigan. Pamangkin niya yan si Michael Kion. Sila itong mga bagong henerasyon ng mga Marcoses na naglalaban-laban sa supremacy kung sinong pamilya ang mangingibabaw dyan sa Ilocos Norte. Wala pong iniwan niya sa pamilya Binay na pinagpirasong nila ang Makati na para pong pinapirasong karne na sila lamang dapat ang sumapsab. Ganyan po nangyayari po dyan sa Ilocos. Ngayon, yan ang unang dahilan kung bakit nagkakaganyan si Amy Marcos. Ang pangalawang dahilan, mga kaibigan, ay yung masyado pong lumalaganap na chismis niyan po sa Davao. Muli, ito po ay natatanggap lamang natin sapagkat ako po ay na-assign ng araw dyan. Nung ako po ay reporter pa lamang ng Manila Times, naging reporter po ako dyan sa Davao, naging announcer po ako dyan sa DXUM, University of Mindanao, at alam ko po ang mga nangyayari dyan. At napapabalikan masyado sa mga kapani-paniwalang kapwa komedyaman dyan po sa Mindanao. Ang open relationship ni Digong Duterte na isa pong manyakis na mayor dyan po sa Davao kay Amy Marcos. Si Amy Marcos, hindi po nahiya yan. Umaangkas, nakaakap kay Duterte sa blue Harley Davidson bike. Yung po bang motorsiklo natin, 1.2 million pesos ang halaga. Umaangkas po yan si Amy Marcos. Marcos nakaangkas at nakaakap kay Mayor Rodrigo Mabantot Duterte. Bay, paikot-ikot sila sa downtown ng Davao. Hindi na iya, mga kaibigan.
Siyempre, kilala mo ka ni Babalo, excuse me, Babalina sorry. Ay, ni Marcos. Bakit naman Babalina? Hindi po tayo naman personal dito. Hindi po natin pinipersonal kahit na mukhang sandok. Ito si Amy Marcos. Hindi po yan usapan dito. Ang usapan po dito ay kakapalan ng mukha na siya nakaakap. Kaya ang ingay-ingay po ng pinakamaingay sa buong mundo ng motorsiklo, ang Harley Davidson. Alam po ba ninyo na hindi pwedeng kayahin yung ingay na yan? Naka-trademark po yan. Binabayaran niya ng Harley Davidson sapagkat gusto nila manatili silang king of the road, Harley Davidson. At ang mayabang na gumagamit po niya sa Davao, walang iba kundi yung Mayor Rodrigo Duterte. At ang nakaangkas, si Amy Marcos, wala na po tayong pakialam dyan. Ang pinagtataka lamang ng mga media man na tinatanong sa akin, anong ginagawa ni Rodrigo Duterte at ni Amy Marcos doon po sa farmhouse na beach house sa Turil, Davao City. Turil po yan, yung distrito po yan, bandalong pa ng Kalinan. Kung dadaan po kayo dyan sa May Matina Heights, lang po po yung lugar na yan. At meron po dyan pribadong beach house na pag-aari, personal na pag-aari ni Bongo. At ang gumagamit po niyan ay si Mayor Rodrigo Duterte at Amy Marcos. Kaya wala po akong masasabi ko ano nilang ginagawa dyan. Sapagkat umaamin po ako na hindi po ako witness. Wala po akong personal knowledge sa kanilang ginagawa dyan. Siguro, naghihingutuhan lamang sila ng 3 oras. Diyan po sa loob ng beach house na yan. Pagdating na alas 7, alas 8, abay, umuwi naman po kasi maraming po. Maraming po na. Nakulit yung dalawa. At hindi lamang po yan. Nakikita rin yung motorsiklo, nakaangkas si Amy Marcos papunta po doon sa Laod Quarry, dyan po sa may Maa. Dyan din po yung papuntang lagpas ng unang subdivision, patungo po ng Matina Heights. Sa gawing kanan, liliko po kayo. At dyan yung Laod Quarry, na kung saan merong shooting range, kung saan nagpa-practice ng pagbaril. Itong si Rodrigo Roa Duterte. Kaya po katapang ang loob niyang hamunin po tayo ng duelo kapag di umano, praktisado siya sa pagbabaril. Tayo po, sumasali rin sa competition, pero hindi po tayo naging champion. Pero hindi po tayo umatras kay Duterte, Mayor Duterte, ang tayo po ay dinamon. Sapagkat asintado pala yan sa pagtakas. Tumakas siya sa Davao, mga kaibigan. Matapos siya i-deklara na ako'y personal ng blata sa Davao. Hamunin mo ko ng balilan sa Davao, tapos bawal ako tumutong sa Davao. Doble mandaraya itong unggoy na ito. Mabuti na ngayon nakakulong ka dyan sa ICC. Eh, napakaganda pa ng lugar yung kulungan niya, mga kaibigan. Ekwilin ko sa akin ni Senator San Trillanes. Okay, para ka pala nakabakasyon sa 3-star hotel. Sapagkat napakaganda ng landscaping, wala mga rehas, maraming arang guardiang camera, marami, sensor. Ngunit, ang issue po dito ay yung kanyang crime against humanity. At kung yan ay kinakampihan ni Amy Marcos, yan ang isa sa mga dahilan ay ang una, mga kaibigan, politika sa Ilocos Norte. Pangalawa, yung pong kanilang paghihingutuhan ni Digongyo Duterte. At ang pangatlo, mga kaibigan, ay wala rin ako ebidensya rito sapagkat hindi raw tunay na Marcos ng si Amy. Yan daw po ay Lacson. Hindi po kaano-ano siguro ito ni Ping Lacson. Sapagkat yung Lacson na sinasabi ay dating mayor ng Manila nang lumaban si Imelda Marcos bilang Miss Manila, mga kaibigan. At ang naging bunga ng paglaban niya dyan sa Miss Manila ay si Amy Babalina, mga kaibigan. Yun po ang mga dahilan kung bakit para pong hindi nahiya, wala na pong hiya-hiya
parang walang hiya. Itong si Amy Marcos, hindi na hiya na sarili niyang kapatid, sarili presidente ng Republika ng Pilipinas, sinisiraan niya. At kaya nga po ito ay nagbigay ng mga masamang pandasa sa rally ng Iglesia ni Cristo nang siya po ay nag-volunteer, pumanik sa taas, nagbasa ng kanyang prepared speech. Siguro yung kanyang prepared speech parehong prepared speech ni Gutesa at ni Saldico. At ang author po ng kay Gutesa, walang iba kundi si Marcoleta. Ng China. At ang nakakatawa po dito, ang nagtatanggol sa China ay mga Pilipino rin. Ang dumudulog sa kapwa Pilipino, Pilipino rin. Itong iglesia ni Marcoleta ay ng China, INC. Iglesia ng China, iglesia ni Marcoleta, mga kaibigan. Kami nag-rally, nakita ko mga t-shirt nila, napakarami. Daan libo yata yung kanilang t-shirt na pinamimigay. At ang mga nagpipinance po niyan ay mga inchik. Sapagkat napakarami pong t-shirt, mga sombrero nakalagay, accountability, transparency for a better Philippines. Kailan pa kayo naging makabayan na Iglesia ni Cristo? Kailan pa nanloloko na naman kayo? Transparency. Kailan pa kayo kumampi sa katotohanan? Kailan kayo kumampi sa kabutihan? Kinakampihan ninyo Jingo Estrada, Juan Ponce Enrile, yung mga kandidatong hudlong, mga Duterte. Abay, ultimong nung EDSA Revolution, kauli-uli ang grupo na nagtatanggol sa Malacanang ay mga Iglesia ni Cristo. Ano po ibig sabihin yan? Nilalabanan ng Iglesia ni Cristo ang people power ng Pilipino. Ano po muli ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin, wala silang pakialam sa transparency, walang pakialam ang Iglesia ni Cristo sa accountability. Sapagkat kung totoong kasama sa layunin ng Iglesia ni Cristo ang ikabubuti ng bansa, dapat nilabanan nila si Duterte. Lahat na nanindigan para ipagpatuloy ni Duterte ang kabuktutan, lahat po yan ay anti-Pilipino at nagiging instrumento ng kasakiman ng China at ng mga tiwaling opisyal. Ngayon, magrarally ang INC. Saan? Transparency. Mga ugo. Upo. Paano magkakaroon kayo ng paninindigan para sa pananagutan ng opisyal? Samantalang ang Iglesia ni Cristo mismo ay sentro ng graft and corruption. Opo, kaya po yung ating pininindigan. Sinusuportan po natin yung si Monturco sa kanyang pagbubunyag niyan. At hindi lang yan, pati sila Boy Mauricio, sila Minister Lowell Minorca. Kaya eskwela ko po sa FEU yan at kilala kong mabuting tao yan kahit na naging Iglesia ni Cristo pa siya. Kaya nagkaroon pa rin pa siya ng prinsipyong labanan ang corruption sa loob ng Iglesia ni Cristo, lalo higit nang ipakulong mismo ni Minister Manalo ang kanyang sariling ina dahil lamang sa issue ng $87,000. Ipapakulong mo ang sarili mong ina. Tinawalag pa sa Iglesia ni Cristo at hanggang ngayon balita ko nakakulong pa. At nung kumampi yung isa niyang kapatid, si Brother Angel Manalo. Pati yun, si Manalo, nakakulong hanggang ngayon. Ilang taon na po nakakulong yan. Mas matagal ang pagkakakulong kaysa yung pagkulong ni Duterte kay De Lima. Anong klaseng ministro ang magpapakulong ng kanyang sariling ina dahil lamang sa korupsyon sa loob ng Iglesia ni Cristo? Ang sabi sa akin ni Boy Mauricio, na isang kapatid sa Iglesia ni Cristo, na sabi niya, yung mga asawa ng ministro, naka-Hermes bag, yung mga Hermes bag, pinakamababa niyan nasa 200,000 pesos. Lahat na halos ng asawa ng ministro, naka-Hermes bag. At pag nilibot sila sa ibang bansa upang bumisita sa mga kapilya ng Iglesia ni Cristo, nag-uwi sila ng pan-shopping, mga kaibigan. Yan po ay korupsyon sa loob ng simbahan.